This is a 3-part series on the basic elements and context of poems, and this is part 1. So, when we talk about poetry, ang pinag-uusapan natin, tula or poems. So, these are special writing that uses rhythm, pictures with words to share feelings and ideas. So, hindi siya madali. Kailangan merong sinusundan na beats, sounds, stress, meron ding pictures o paglalarawan. Parang nagpipaint ka using words. So, merong 6 tayong elements ng poetry na pag-uusapan, pero more than 6 yan. But we will only talk about the 6 elements: form, line, imagery, sound, devices, figurative language, and theme. So, to have you know the content, you might want to have a look at the lecture. Pwedeng screenshot, i-pause para makopy o makuha yung content na ni-lecture natin. So, let's talk about first basic element, which is the form. Pag sinabi mong form, ang pinag-uusapan natin kung ano yung structure o ano yung design. So, pinag-uusapan natin kung paano yung pagkaka-build o pagkaka-put together, ano yung itsura niya. So, in short, tinitingnan natin yung forma, itsura, o paano yung, how does it look? Yun yung form o format. Now, kapag nakakita ka ng poem, madali makita kasi madali malaman. Tingin pa lang, alam mo na poem siya. Ito yung itsura ng poem, ito yung hindi poem. Now, example ng specific format ng poem, ito ay isang example ng acrostic poem. Ito yung klase ng tula na yung unang letter naka-bold or unang letter ng bawat line naka-spell out yung gusto mong itula. In this case, yung topic ng tula ay rainstorm. Another form is haiku. It's a kind of poem na may 3 lines, tapos ang syllable count niya is 5, 7, 5. Okay, now, pag sinabi mong line, yun yung row of words in a poem. Lahat ng poem, sabi niya, basic unit of poetry. Lahat ng poem o tula, merong linya o line. So, ang line, ito yon, yung example natin kanina, haiku. As you can see, meron siyang 3 lines. So, ibig sabihin, ito isang line to, pangalawang line, pangatlong line. Now, bawat linya daw, merong 5, 7, 5 na syllable. Ibig sabihin, ito may 5 syllables, ito may 7 syllables, merong 5 syllables uli. Ano ba yung syllable? Yun yung unit of sounds. Example, ladybugs are red. So, 5 sound beats or 5 syllables. Next, and have black spots on their wings. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na syllables. At panghuli, experts at flying. 5. So, sinunod niya yung format na 5, 7, 5. Lahat ng stanza, later sabihin kung anong stanza, merong lines na sumusunod, 3 lines na sumusunod sa syllable count na yan. Ngayon, may nabanggit akong stanza. Ano yung stanza? Ang stanza, yun yung tawag dun sa grupo ng lines. Example, ito, 1 stanza, pangalawa, pangatlo. So, this poem has 4 stanzas na merong 3 lines each. Next, yung imagery. Pag sinabi mong imagery, ang pinag-uusapan natin, image. Na-discuss na natin to, I think, nung week 1. So, ang imagery is descriptive language. So, isa siyang paraan para i-describe yung isang bagay. Minsan, dinidescribe mo kasi gusto mong ipakita yung itsura, anong sound, ano pakiramdam, ano amoy, ano lasa.
So, these are sensory experiences. Pinaparamdam ng gumawa ng tula o pinapa-experience na niya through the use of words na nagdi-describe ng limang ito. Now, let's take a look. Dito sa number 1, golden leaves dance in the autumn breeze. So, dito, yung leaves sumasayaw. In that case, ang imagery na pinapakita nito is pictures. In that case, yung mata o yung sense of sight ang pinaparamdam niya sa audience. Now, I'd like you to check or try ano ang sinasabi sa bawat number kung anong klaseng image ang pinapakita niya. Amoy ba? Lasa ba? Ano ba yung itsura? So, try to find out kung alin dyan yung imagery na word. Okay? Now, ito yung, you can pause para sagutan. Now, I'm gonna reveal the answers. Ito. So, sa number 1, pinapakita niya kung paano sumasayaw. Edi yung sense of sight. In this case, nagtatap ng malumanay, edi sound. Tapos ito, gently against my skin. Ibig sabihin, pakiramdam. So, ito, pag sweet, yung panlasa, at smell, yung scent. Now, let's move on. So, yung susunod is, tingnan natin kung among those imagery, merong term na tinatawag dyan. Pag sa mata o nakikita, visual ang tawag. Pag sound, auditory. Pag touch, tactile. Kapag nalalasahan, gustatory. At pag naaamoy, olfactory. So, lahat yan yung klase ng images. Now, let's move on to sound devices. Pag sinabi mong sound devices, natural kang magamit ng sound. Pero, ang sound ginagamit para. So, ang sound devices ginagamit para maging musical yung isang poem. Ito yung mga details mamaya gagawin natin. So, ito yung paraan para maging melodic o maganda ang tunog o pagkakabigas ng sound. Ito yung basic elements ng sound devices para matandaan mo mas madali kung mayroon kang pananda OC rara. So para matandaan mo yung 6 OC rara. Ngayon, let's talk about each one. Pag sinabi mong rhyme, ibig sabihin merong words na yung end niya pareho ng sound. Example, cat, hat, sun, fun. So, yung dulo niya, pareho yung sound. Now, let's take a look. Sige nga, tingnan mo dyan kung along mga words yung magkaka-rhyme. I'll pause mo para i-check kung kaya mong i-identify. Ito yung sagot. Papakita ko na. So, yan. Cat, hat, sun, fun, light, night, play, stay. Yung susunod is yung rhythm. Yung rhythm, yun yung beat o tiempo o klase ng ano ba yung beat? Kumpas, beat. So, dito, pwedeng ang tinitingnan yung stressed syllable, tapos unstressed syllable. Pag sinabi mong stressed syllable, mas mataas ang tono, mas malakas ang bigkas, mas mahaba mo sabihin. Kasi mas ine-emphasize mo siya. Pag unstressed naman, mas malumanay o weaker yung emphasis or walang emphasis. Okay, tingnan natin to. In this case, ang pattern na hinahanap natin o ginawa niya is soft, strong, soft, strong. So sabi niya, the woods are lovely, dark, and deep. So every other sound or every other syllable na i-emphasize siya. Ito, to be or not,
to be? That is the question. So, in this case, every alternate syllable siya nasa-stress. Okay? Ito yung iba pa. You can observe. Yung naka-bold, yun yung mga naka-stress na syllables. So, you will see it's a pattern of soft, tapos strong, tapos soft, tapos strong uli. Now, next is alliteration. Pag sinabi mong alliteration, inuulit niya yung unahan na consonant. Ano ba yung consonant? Pag hindi A, E, I, O, U, consonant yun. Yung una nun na sound, inuulit niya. So, let's take a look. Ito, Peter, Piper, picked, peppers. So, lahat ng unahan, letter P. Ganun din yung iba. Next is yung assonance. Ang assonance, kung yung alliteration, yung unahan na consonant, ito naman yung gitna na vowel or mga vowel sounds na nauulit. Example, ito A, 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 A. So, lahat ng sound na yan, although iba-iba ang pagkakaspell, ang sound na pinoproduce ay sound na A. So, ganun din sa iba. Take a look. Yan yung mga sound na pare-parehong nauulit na vowel sound. Yung kung makikita mo, yung consonants, sabi niya within or at the end. So, ang repeating consonant sound dito, kahit saang parte ng word, pwede mag-occur pag consonants. Kahawig siya ng alliteration. Ang alliteration, sa unahan lang yung consonant na uulit. Ito naman kahit saang parte, pwedeng unahan, gitna, o dulo. Ito yung examples ng consonants. Kung makikita mo, if you can take a look, ito big, bug, bit the baby. Ito, hindi lang sa unahan, nangyari yung letter B dito sa gitna naman. Dito naman, puro sa gitna. Mike likes new bike. So, pag consonants, kahit saan yung consonant nauulit, pareho ang tawag consonants. Doon naman sa alliteration, sa unahan lang nangyayari yung consonant. Ito yung mga examples or yung consonants examples. Mahirap matandaan yung spelling ng onomatopoeia, kaya gumawa ako ng script. So, yung nanay mo may pinapakuha sa'yo. Sabi niya, kunin mo yung boom box. So, dahil narinig mo boom, akala mo fireworks yun kasi may boom, boom, boom. Ang ibig pala niya sabihin, cassette. So, sabi mo sa kanya, pinakita mo yung fireworks. Sabi mo, oh, no, ma, to po. Tapos sabi niya, yeah. Ibig sabihin, hindi yan. Ang onomatopoeia ay mga salita na rini-represent yung sound na ginagawa niya o yung ingay na ginagawa niya. Halimbawa, buzz para sa sound ng B, zzz, ganon. Splash para sa sound ng water, bang, hiss para sa snake, zzz, tsaka crackle, yung sound ng fireworks. So, tingnan mo dito kung alin yung mga sound words. Example, meow. So, i-pause mo to para tingnan kung alin sa tingin mo yung sound words. Ang tawag doon, onomatopoeia. Okay? So, i-show ko na yung answers. Ito. So, sound words. Now, let's go to the next. Ngayon naman, i-check natin kung alin yung mga sound devices dahil na-discuss na natin, di ba? So, ang gagawin mo, pipili ka kung ano sa OC, rara, so onomatopoeia, consonants, rhyme, rhythm, alliteration, or assonance, yung naka-mention dun sa listahan. So, you will number your paper or the Google form, merong 1 to 10.
isusulat mo lang dyan kung alin, kung onomatopoeia, assonance, um, consonants, yung sound, yung sagot. Okay, ito yung tanong. Para ma-check natin kung naiintindihan na yung sound devices, merong 10 items dyan. Hanapin mo yung word na tungkol sa na sound device. Tapos, identify mo, sulat mo kung onomatopoeia, consonants, rhyme, alliteration, rhythm, or assonance. Okay? So, let's go to the next. Kailangan mo, so pagkatapos, pag nasagutan mo na, the next thing is, so after you've answered, take a screenshot and then put your name, section, at saka yung date na tinapos mo o napanood mo to, tapos send mo sa GC natin sa English. Okay? Thank you very much. And I hope, if you need to, pwede ulitin, panoorin, and then if you have questions, ask me in class.